Paano niligtas ang isang prostitute? At bakit isinama ng Diyos si Rahab sa kanyang plano? At bakit hanggang ngayon marami pa ring nag-aakala na relihiyon ang sagot sa kaligtasan? Yan yung devotion namin kanina sa Magkape. Nasa Joshua chapter 2 na po kami. At nakita namin doon na hindi relihiyoso si Rahab. Sobrang nakakahiya ang kanyang past. Siya po ay isang prostitute. Pero ito ang nakakagulat. Hindi siya naligtas dahil part siya ng Israel. Hindi rin siya naligtas dahil naging mabait siya. Hindi rin siya naligtas dahil siya ay isang relihiyoso. At hindi rin siya naligtas dahil siya ay member ng isang relihiyon. Naligtas siya dahil sa kanyang pananampalataya, nagtiwala siya sa atin pong Panginoon. Kaya noon pa man, kahit sa Old Testament, pananampalataya na ang paraan para tayo ay maligtas. Open your Bible sa Romans chapter 10 verse 9. Basahin ko po sa inyo. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. This verse is so clear na ang tao ay maliligtas lang kung may pananampalataya kay Jesus. Which means, siya lang, wala nang iba. Ang keyword dito ay believe. Sa Greek word na ginamit dito ay pisteuo. Ang ibig sabihin, to trust, to rely on, to place confidence in. Ang pisteuo, hindi lang ito, kilala ko lang si Jesus. Naniniwala ako kay Jesus. Naniniwala ako kay Diyos. Member ako ng relihiyon. Ako yung relihiyoso ako. Tama yung relihiyon. Hindi po ganon. Ang biblical faith ay pagtitiwala kay Jesus bilang tagapagligtas. Ano ba kasi ang ginawa ni Jesus doon sa cross? Inoffer niya yung kanyang sarili para sa atin pong mga kasalanan. Ganito din yung ginawa ni Rahab. Hindi man siya perfect si Rahab, pero nagtiwala siya sa tunay na Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit siya naligtas. This is the good news. Hindi hadlang ang past mo para mahalin ka ng Diyos. Hindi huli ang lahat para lumapit ka kay Jesus. At gusto ng Diyos na ikaw ay maligtas, mabago, at magkaroon ng bagong buhay kay Jesus Christ. Kung gusto mong malaman ng deeper about this, mayroon po akong link dyan sa description. I-copy mo yon at i-paste sa browser mo. Or kung clickable yan, i-click mo lang at dadalhin ka sa isang page at may mag-explain sa inyo ng mas malalim about salvation. Again, ako si Pastor Wes na laging nagsasabing, be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.